Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Salvador Panelo, isang lingkod bayan. Gusto kong ibahagi sa inyo yung isang nabasa ko sa pahayagan. Kasi palaging kadalasan, hindi ba ang reklamo ng marami, puro daw negative ang nababalitaan natin sa dyaryo, sa radyo, telebisyon. Wala bang magandang balita? Meron akong nabasang magandang balita and I'd like to share this to you. Yung pong San Miguel Corporation, sa pangunguna ni Ramon Ang, San Miguel Corporation has teamed up with 17 local government units in Metro Manila to put up more testing booths in areas with high density of COVID-19 cases, as well as donate kits to allow the poorest communities access to free testing. San Miguel Corporation is also donating 3 more sets of testing equipments consisting of RT-PCR machines and automated RNA extraction machines to specific health facilities and institutions in Metro Manila. Sa ngayon po kay Ramon Ang ng San Miguel Corporation, may itatayo po silang mga testing booths at ito'y ikakalat nila sa mga lugar na kailangan upang yung pong mga lokal na opisyal natin mabibigyan ng COVID test yung kanilang mga sinasakupan. At sa ngayon kay Ramonang, this is the best way we can help our local governments ramp up or expand their testing capacity. Ito raw ang pinakamagandang pamamaraan upang matulungan nila ang ating mga local governments upang palakasin at i-expand pa o palakihin pa ang kanilang testing capacity or kakayahan nilang mag-test. In particular, lalo na dun sa mga mahihirap na barangay. Habang ang ating pamahalaan naman ay naasikaso yung pagtatayo ng mga malalaking mega swabbing centers, which for now will be focused on our returning OFWs. Sapagkat ang dami-dami po nating mga bumabalik na OFWs, kailangan natin meron tayong mga quarantine centers at saka mga swabbing centers sapagkat sila ay kailangan matest. Ang iba naman sa kanila ay kailangan ma-quarantine upang makasiguro tayo na sila ay ligtas sa virus. Sa ngayon po kay Ramon Ang ng San Miguel Corporation, our aim is to help flatten the curve in our less fortunate barangays. Ang layunin dun po nila ay upang patagin yung curve na tinatawag. Hindi po ba, pag may graph, tinitingnan natin kung umaakyat o bumababa yung bilang ng mga nagkakasakit ng coronavirus o nananatili yung linya. Kaya hindi ba ang national policy natin precisely hintuin natin ang paglaganap nito. Hindi natin mahihinto yung mismong sakit. Subalit yung paglaganap o pagkalat nito ay maaari nating pahintuin. Kaya gusto po nating bigyang pasasalamat ang San Miguel Corporation sa pangunguna ni Ramon Ang dahil sa kanilang tulong na ginagawa at mulat sa pool naman po itong si Ramon Ang, kagaya rin nila Tessie Coson C, sila James Gaisano, si Andrew Tan, sila William Gatchalian at marami pa pong ibang mga negosyante ay nagtutulong-tulong upang bigyan ng
suporta ang ating pamahalaan sa pagtugon dito sa hinihingi ng pagkakataon na meron tayong malaking at maselan na sakit na napakadaling humawa sa bawat isa. Kaya salamat. Napunta na po natin yung mga ito hindi magandang balita ito dahil parang nagkakaroon tayo ng dumarami yata ang nagkakaroon ng pagbabanta sa social media sa ating Pangulo. Ang tinutukoy po natin, kung matatandaan nyo, ilang araw pa lang nakakaraan, noong Mayo 11, Lunes lang yon, yung mga ahente ng National Bureau of Investigation, inaresto po nila si Ronel Mas, 25 anyos, isang guro dyan sa Taltal National High School sa Zambales, na nag-tweet po sa kanyang Facebook o nag-post sa kanyang Facebook na siya raw ay nakandang magbigay ng 50 milyones na pesos sa sino mang papatay kay Presidente Duterte. And sumunod na araw, May 12, yung mga pulis naman, inaresto naman yung isang nagangalang Ronald Kibuyen. Ito naman ay 40 anyos na construction worker dyan sa Aklan na nag-alok naman ng 100 milyong piso to anyone who would kill the president. Doon sa kanyang Facebook post, ang sabi ni Kibuyen, yung 50 million, tinutukoy niya yung 50 million na pinost nung si Ginoong Mas. Dodoblihin ko. Gagawin kong 100 milyon. Kung sino makapatay kay Duterte, andito ako ngayon sa Boracay. Biro niyo, kalakas ng loob nito. Ayun, naaresto siya. Now, ito pong mga taong ito, binigyan ng babala ng head ng PSG o ang Presidential Security Group na si Colonel Jesus Duranta III. Ang sabi niya, gusto kong ipaalam sa taong bayan na yung mga nagbabanta sa buhay ng presidente o kahit na sino pang pinagbabanta niyo sa pamamagitan ng paggamit niyo ng social media, binabalaan ko kayo sapagkat kayo'y uusigin upang panagutan ninyo ang inyong maling mga ginagawa. Hindi lang po yan, dalawa pa lang binabanggit natin. Noong May 13 naman, itong si Catherine Seron ng Cordoba, Cebu, inaresto rin ng mga pulis. Bakit kanyo? Sapagkat nag-post naman siya ng alok ng 75 million pesos sa sino man daw napapatay kay Presidente Duterte. Kaya ngayon, nakademanda siya ng inciting to sedition at paglabag sa Republic Act 10175 or the Cyber Crime Prevention Act of 2012. At sinasabi rin nga pala ng NBI na hindi lamang yung Presidente Duterteng mga banta ang kanilang hahanapin, yung mga taong nasa likod nito, kahit na yung mga banta kay Vice Presidente Leni at sa lahat ng mga opisyales ng ating pamahalaan, yung dyan sa Kongreso, yung sa Korte Suprema. Yan po'y kanila ring bibigyan ng atensyon at hahanapin nila yung mga taong ito.
Ano bang krimen ang makakamit ng mga tao nagpo-post ng mga ganong pagbabanta? Alam niyo po, ang sino man na nag-aalok o nanghihikayat na patayin si Presidente kapalit ng reward money ay isang krimen. It is inciting to sedition. Kung i-apply po natin yung Article 142 ng Revised Penal Code in relation dun sa Article 139 ng Revised Penal Code, talagang meron kang kasong inciting to sedition doon sa ginawa nung dalawang binanggit nating pangalan, pati yung pangatlong babae. Ano po ba sinasabi ng Article 139 ng Revised Penal Code? Yun daw pong krimen ng sedition ay kinocommit o ginagawa ng mga tao who rise publicly and tumultuously. Ibig sabihin, yung hayagang nag-aalsa upang sa pamamagitan ng dahas o pananakot o anumang pamamaraan na labas sa batas. Pag ito raw ay ginawa mo at ang layunin mo ay halimbawa, haharangan mo yung pagpapatupad ng batas. Isa po yun. Yung ikaw ay maghahain o gagawa o lilikha ng galit o paghihigante sa isang tao o ari-arian ng pamahalaan at nung isang public officer. Hindi ba si Presidente Duterte isang public officer? Yun ang sinasabi kung anong krimen ng sedition. Nga, pag pumunta ka naman doon sa Artikulo 142, naroon yung inciting to sedition. Ano naman yung inciting to sedition? Sinasabi naman po rito na ito namang inciting o paghihikayat na ikaw ay magkamit ng sedition. Ginagawa naman to ng kahit na sinong tao na hindi kasama direktamente dun sa pag-commit ng sedition. Ibig sabihin, hindi siya kasama dun sa hayagang pag-alsa. Ginagawa niya naman na manghikayat sa ibang tao na gawin yung mga layunin na ini-enumerate naman doon sa Article 139. Gaya nga nung sinabi natin, yung hahadlangan mo, haharangan mo pagpapatupad ng batas. Ikaw ay maghahasik ng galit, puot sa isang public officer o ari-arian ng isang public officer o kaya maghain ka ng galit, lumika ka ng puot sa kahit na sinong tao o kaya grupo ng mga tao. O kaya hadlangan mo yung pagsasagawa ng tungkulin ng mga public officials, ng mga nandyan sa local governments at nasa national government. Yung pong mga yon, pag ginawa ng isang tao, yun ang kanilang layunin at hindi naman sila kasama doon sa lantaran at publikong pag-aalsa upang makamit yun. Meron ka lang inciting to sedition. Ano nga ba yung ginawa nung tatlong yon? Ay hindi ba sila'y nanghihikayat ng galit? Meron mo sasabihin mo, patayin mo si Presidente Duterte. Alam niyo po, maliban pa dun sa tatlong yon, merong pa nga nagpadala sa atin
dalawang sunod-sunod na mga posting sa Facebook. Pinadala nga natin kay General Archie Gamboa. Ganun din. Yung isa nakahubad pa, yung isa naka-shirt, tapos may mga baril. At yun din ang sinasabi. Papatayin daw nila si Presidente. And kaninang umaga may natanggap na naman tayo bago. Abay, sabi ko dumarami. Mukhang hindi sila natatakot dun sa mga naaresto na at ngayon ay sinampahan ng kaso. Alam po ninyo, hindi maaari at hahayaan natin ang mga ilan sa mga mamamayan natin na gumagawa ng mga pagbabanta sa buhay ng kahit na sino, lalong-lalo na yung presidente, at nagpo-post ng mga seditious words. Kung akala nila'y makakaligtas sila rito, nagkakamali sila. Kagaya nga nung natuklasan ng dalawa o tatlo. Akala nila, pag nag-posting sila, libre na sila. Yun, arestado sila. Ngayon, meron silang mga kaso. Ang PSG po, si Colonel Durante, sabi niya, siniseryoso namin ang banta na ginagawa sa presidente. At ginagawa namin ang lahat upang mabigyan namin ng proteksyon ang presidente. Alam niyo po, at this time when people are on edge grappling and struggling to fight the deadly disease of the coronavirus, we cannot allow this or some or a few of these heartless and sadistic netizens or citizens to incite others to commit murder or inflict violence to anyone. Hindi po maaari ito. Eto nga tayo. Hirap na nga tayo na labanan itong sakit nito. Pagkatapos meron pang ilan sa mga kababayan natin na naghahasik ng puot sa Pangulo. O kaya naman lumilika ng mga salita na magbibigay lamang ng kagulimihanan. Kung hindi naman kagulimihanan, ito'y mag-i-encourage o magbibigay ng dahilan upang ang tao ay magalit sa pamahalaan. Fomenting unrest and inciting to violence against persons and property must be clamped down at its incipients. Nag-uumpisa pa lang po yung mga ganyang panawagan ng paggamit ng dahas. Kailangan maihinto na po natin. Sapagkat walang lugar po yan sa isang sibilisadong lipunan na kung saan ay ang batas ang pinaiiral natin. There is no place in a civilized society. Lalong-lalo na we are living and interacting under the rule of law. Sandali po tayong magbibigay ng paalala sa ating istasyon PTV4. Puntahan naman po natin, meron pong nagpadala sa atin ng isang video. Katunayan ang sabi sa atin, ito ay nailathala at kumakalat. Umiikot. Ito po ay video na nagsasalita si Loida Nicolas.
isang Pilipino na nakapag-asawa ng Amerikano at nasa Amerika ngayon. Kung matatandaan nyo, ito naging controversial din sapagkat meron itong mga payag lamang kay Presidente Duterte. Ano po bang nakalagay sa video? Babasahin po natin. What does ABS-CBN shutdown by NTC under the Duterte administration mean when it comes to press freedom? Ano raw ba ang ibig sabihin nung pinasara ang ABS-CBN sa ilalim ng NTC sa panahon ng Administrasyon Duterte? Pagdating daw sa press freedom o kalayan ng pagpapahayag. The ABS-CBN, ang sabi ni Lloyd Nicolas, by the NTC shutdown. Under President Duterte is the start of the death of democracy because press freedom is the essence, the sine qua non of a free government, of a free society. Yan daw pong pagpapasara ng ABS-CBN ng NTC sa ilalim ng Administrasyong Duterte ay ang simula ng pagkamatay ng demokrasya. Dahil daw yung press freedom, yun ang pinaka-esensya ng isang free society o isang malayang lipunan. And therefore, sabi niya, excuse me, by starting the silencing of the most popular television station and radio station, the ABS-CBN, he, in reference to the president, not only killing poor people because of the drug war, but he is also a killer of democracy. Pagkatapos, ito pa mga banat ni Lloyd. He's all of them, all of the strongmen like Stalin of the Soviet Union, of Hitler, of Nazi Germany, of Milosevic of Yugoslavia. They all started by silencing the press. Truth will make us free, but they don't want that. So President Duterte is following along the lines of Stalin, of Hitler, Milosevic. Ito naman si Lloyd Nicolas. Si Lloyd Nicolas po kababayan natin at graduado din po ito ng Universidad ng Pilipinas. Isa ring abogado. Alam mo, Lloyd, maling-mali ang mga pinapahayag mo. Lumilikha ka na naman ng isang kalakaran na gusto mong paniwalain ng tao na hindi naman totoo. Sabihin natin, tingnan natin yung sinasabi mo. Ano sabi mo? Pagpapasarado ng ABS-CBN ay simula ng pagkamatay ng demokrasya dahil pinatay na raw yung freedom. Malayong-malayo po sa katotohanan. Bakit kanyo? O hindi ba? Nung nag-shutdown, bakit namatay ba yung freedom ng pamamahayag? Kita nyo, isang araw pa lang, bumalik na yung TV Patrol, bumalik na yung lahat ng mga programa. Hindi lamang po yan. Paano mo masasabi na nung magsarado ang ABS-CBN, na wala na yung freedom? Hindi po ba lahat na yata ng dyaryo nandyan? Mga ibang telebisyon, naririyan din. Hindi mo masasabi na pinatay natin yung source of information sapagkat maraming ang sources . At saka, paano nyo sasabihin na patay na yung pamamahayag? Kita mo, ikaw nga malaking ebidensya kung nakita mo, nagpa-video ka pa, ikinalat mo pa, at nakakarating sa mga tao. O ano ba tawag mo doon? Hindi ba malayang-malaya ka? Tingnan niyo yung Rappler, isa rin yung Rappler. Kung ano-ano rin mga pinagsasasabi. Kahit na sa panahon na hindi pa na sumasarado ang ABS-CBN at ngayon nasarado, ganun pa rin ang ginagawa niya. Sasabihin niyo sa akin, hindi, wala na yung freedom of the press. Oh, really? Bakit hindi niyo basahin ng mga dyaryo araw-araw?
Makikita nyo yung mga kolumnista doon kung paano banatan ng gobyerno, yung mga editorial yan sa Inquirer at sa iba pang dyaryo. Yung mga kolumnista kung paano banatan ang pamahalaan at si Presidente Duterte. Ano ba tawag mo doon? Hindi ba yun ay freedom of the press and of expression? Mulat sa pool, mula nung naupo ito yung ating uri ng demokrasya robust, mataba. Sapagkat hinahayaan lang ni Presidente lahat yan. Ang ayaw lang ni Presidente, ang sinasabi niya, ang ayaw ko lang sa inyo, kung puro kasinungalingan, binabago ninyo yung sinabi ko, binibigyan nyo ng ibang kahulugan. Pero kung kahit na banatan nyo ko, basta tama, factual, batay sa katotohanan, okay lang yan. Ang ayaw ko lang yung lumilihis kayo sa katotohanan at pinaniniwala nyo, yung nagbabasa at nakikinig sa inyo, na yun ang totoo. Kaya, si Lloyd daw, bakit ka ba masyadong anti-Duterte at anti-government? Pagkakilala ko naman dito, nung panahon namin sa College of Blue, mabait na tao ito. Alam po ninyo kasi, ang nagiging problema ganito, yung mga magagaling, yung mga matatalino, pag sila ay galit, ayaw nila yung isang tao, ayaw nila yung isang korporasyon o isang kaganapan, somehow, nasisira na po yung kanilang diskarte. They cannot go beyond their bias. At marami po akong nakikitang ganyan na magagaling. O yung si Neri. Supposed to be magaling yan, pero dahil nga bias, lahat ng sinusulat niya, bias din. Pero sana mahusay. Mahusay naman sumulat. Mahusay sa klase. Marami pong ganyan. They cannot go away from their prejudices and biases. Dapat, kahit na galit ka sa isang tao dahil hindi mo kursunada mukha, hindi mo kursunada manamit, hindi mo kursunada yung style ng pagsasalita. Pero kung tama sinasabi, ayunan mo. Ngayon kung hindi, diskusyonin mo. Mga tuwirang ka, hindi yung, ang iba, dinidiskusyon mo nga, kaya lang pinipersonal mo naman. Hindi pa pwede yung kailangan kung ano yung subject na pinag-uusapan, you limit yourselves there para maganda ang usapan, matino. Hindi yung nagsisiran at nagpepersonalan. Kaya, meron pa siya, ano pa ba sinabi rito? Meron pa sinabi. Meron pang sinabi si Lloyd Nicolas kasi napanood ko yung video niya. Sabi niya, sa panahon daw ng pandemya, sa halip daw na mag-concentrate, sa halip na tugunan ang problema ng krisis, ang inatupag ang ABS-CBN, para kang si Coco Martin din. At yung mga ibang, ilang beses na nga sinabi sa inyo, buksan nyo po ang inyong mga mata, ang inyong mga tenga at tingnin nyo ang inyong kapaligiran. At makikita nyo kung paano tumugon si Presidente Duterte mulat sa pool nung nagkaroon ng krisis. At yan ay nakikita naman po natin. Nalalathala naman sa pahayagan. Napapakinggan natin yung mga advisories sa telebisyon. Yung mga involved sa IATF, magmula doon sa chief implementor, doon sa chairman, nagbibigay po sila ng mga impormasyon sa atin. Yung ating presidential spokesperson na si Harry Roque, halos araw-araw ay binabalitaan tayo. Detalyado. Paano natin masasabi na si Presidente Duterte ang ABS-CBN? Sa isip, hindi pumasok sa kanya yun. Alam niyo si Presidente, pag nasabi niya na yung kanyang niloloob, tapos na yon,
humingi na ng tawad, ang ABS-CBN, tinanggap na ng malawalate, o di tapos na ang usapan. Ano pa bang mga salita rito? O gaya nga niyan, o hindi ba yung balita, kakaroon na raw ng, bibigyan daw ng provisional authority ng Kongreso. Napabalita ko kahapon at saka hanggang ngayon. O natatandaan po ninyo, yung dun sa programa ni Karen Davila, hindi po ba yun ang sinabi ko? Huwag niyong sisihin si Presidente. Ang kausapin niyo ang Kongreso. Sapagkat kako, kung meron silang resolution na sinasabihan nila ang NTC na kung pwedeng bigyan ng provisional authority, pwede rin silang gumawa ng batas na bigyan nila ng pansamantala muna kung hindi pa nila kayang pag-usapan at bigyan ng 25-year renewal, o di yun ang gawin nila. Hindi po ba yun ang sinabi? O yun ang ginawa nila ngayon. O di, totoo yung sinasabi natin. Kaya, tsaka, yung mga sinasabi nga na 11 empleyado mawawala. Unang-una, hindi naman totoong 11,000 sapagkat ang record talaga 4,500 lamang. Tama ba yun? 4,500 ang regular employees. And hindi lang yan, di ba sinabi na natin sa inyo na ang ABS-CBN management ay nag-commit na yung walang mawawala ng trabaho sa panahon ng COVID. 3 buwan covered kayo dyan. Kaya hindi totoo mawawala ng trabaho. At saka, di ba sinabi ko na rin po sa inyo noon, pag nagkaroon na ng prangkisa, baka sa 1 linggo, 2 linggo lang, di tapos na kagad ang problema. Ang problema, yung mga emosyon natin, pinanaig natin. Ayan, ngayon nakikita nyo na. Sana yung ating mga kongresista, papakinggan din nyo yung mga inihahain na pagpuna o mga mungkahi. Sapagkat merong mga miyembro ng Kongreso nagsasabi, baka na naman may problema na naman tayo dyan. Doon sa bill na magbibigay ng kung hindi 6 na buwan o 1 taon, habang hindi pa nila binibigyan yung kanilang hinihinging 25 renewal franchise, sundin natin ang saligang batas. Anong sabi ng mga ilan sa kanila? Yung saligang batas maliwanag, 3 araw natin dapat magkaroon ng readings dyan. Hiwalay. Pagkatapos yung panukalang batas ngayon, 1 araw lang. Nagdalawang readings. May problema na naman, lalabag na naman. Mamaya niyan, pag ito'y na-veto dahil labag sa saligang batas, sisisihin nyo na naman yung nag-veto. Kailangan kayong mga nasa Kongreso, pakinggan nyo rin yung mga sinasabi ng mga kasama nyo. Baka naman tama sila. Para maiwasan na natin yung pagdating ng panahon, magsisisihan na naman, magkakasamaan na naman ang loob, magsisilakbo na naman ang mga damdamin, lilikha na naman ng unrest na hindi naman dapat. Ay, nako. Parang wala nang katapusan niyang paksayang ABS-CBN na yan. Ano ba bang naririto sa research ng ating staff tungkol sa mga ditong si Lian Buwan, May 13, Rappler. Tama ba sa Rappler? Cases of violations of quarantine protocols under a pandemic situation paint a clear picture of double standard. Double standard daw. There is due process for allies of the administration while the rest are subjected to warrantless arrest. Ano bang pinupunto nito? Mukhang dalawa-dalawang panukatan natin ng pagpapatupad ng batas. Isa sa mga kaalyado, iba naman yung mga katunggali. At ang binabanggit, ito medyo controversial nga naman to. Ang binabanggit yung
birthday party daw ng National Capital Region Police Office na si Chief Major General Debold Sinas, kung saan nagkaroon ng party o manyanitas na sinasabi diyan sa Bagong Diwa. At merong mga lumabas na mga larawan or pictures or photographs na nagpapakita na hindi inobserbahan yung safe physical distancing. Magkakatabi. Merong mga naka-maskara o mask, merong hindi. Ngayon, sinasabi nila ngayon, yung mga pumupuna, anong gagawin nyo dyan? Bakit kayo pumayag na ganyan? Kayo naman. Masyado naman kayo kaagad na jumping into conclusions. Huwag nyo kaagad natulan. Nakita nyo na yung PNP ay naghanda na ng criminal charges sa paglabag sa ordinansa dyan sa Taguig. At yung executive secretary natin, si katukayo ko nga pala si Senyor Bingbong Salvador Medialdea, ay nagbaba ng kautusan na yung imbestigahan kagad at dalhin sa Malacanang sapagkat kung magpapile ka kasi ng administrative charges dahil ito'y appointed by the President, kailangan mayroong clearance. Pero ano pa bang tawag mo doon? The fact alone na meron ng kautusan na imbestigahan nyo yan at dalhin nyo rito sa opisina ng Malacanang. Ibig sabihin, pinag-aaralan na kung hakinan ng kasong administratibo. Sa madalit sabi, ang Pangulo ay hindi po ito nagbibigay ng tinatawag na pagkiling sa kakampi o sa kasama niya sa gobyerno. Pag ito po ay gumawa ng labag sa batas, labag sa palatuntunan, alituntunin na pinatutupad ng pamahalaan kaugnay dito sa labanan sa COVID-19, siyempre, uusigin po yan. Hindi po maaaring mananahimik. Kaya huwag niyong sasabihin na iba ang pagpapatupad sa batas sa kakampi at iba sa kalaban. Di ba sinasabi na nga ni Presidente, mulat sa pool, nung tinanong siya sa panahon ng kampanya, ano bang plataforma ninyo, Mayor Duterte? O hindi ba palaging kasagutan niya, kung ano yung batas, sundin lang natin at wala tayong problema. What the law is, just enforce it. Yun lang naman ang totoo lang, kung lahat tayo talaga susunod, wala tayong problema, wala tayong ididemanda, wala tayong aaresin, wala tayong ikukulong. Lahat nasa magandang kalagayan. Kaya wag po kagad tayong maghusga. Meron pa ako naalala. Yung isang pahayag ni Secretary Carlito Galvez na umani ng kritisismo editorial at banat sa kanya at sa gobyerno. Ano po ba yun? Sa isang press con, nabanggit niya na meron tayong nilalaan na 20 billion pesos para sa pambili ng PPE or Personal Protective Equipments. Sa kanyang pagkikwento, paghahayag, kaugnay dun sa pagbili ng PPE, nabanggit niya doon yung bibiliin 3 million. Ang ginawa naman ng iba, Sus Maria Josep, dinivide nila yung 20 billion divided by 3 million. Ibig daw sabihin, lumalabas, 6,600 plus ang bawat isang kumpletong set. Samantalang nun daw, in-announce na may
ng DOH na ang binibili nila ay mga 1,200 plus, nagre-reklamo na dahil ito daw si BP Lenny may nabiling 400 pesos kumpleto na ang set. Pero sabi ng DOH noon, ay hindi, yung binili naming 1,2 talagang ano yun, kung baga materialis puertes, kumpleto yun. Mula sa headgear, footgear, goggles, protective gown, face shield, pati N95, kumpleto yon. Noon daw, nagre-reklamo na, they're already complaining. Tapos ngayon biglang 6,000 plus. O, tingnan nyo yun. Tinignan ko po yung transcript. Totoo, may sinabi 3 million. Pero ang hindi iniintindi ng mga nagbasa ng transcript, meron siyang sinasabi na merong budget ng 20 billion para sa mga PPE. Madalit sabi, anong lumabas? Pagkatapos binira ng binira, yung pala, ang 20 billion ay para sa 11 million PPEs. Hindi 3 million. Kung yung ba, yung editorial ng, kung di ako nagkakamali, Inquirer na naman yan. Itong Inquirer, mahilig kasi itong, at saka yung ibang dyaryo din, may mga kolumnista bumanat. Yung Rappler, lalo na. In fact, Rappler yata nagsimula na naman ito. Totoo may binanggit na 3 million. Ano ba naman yun na tinawagan nyo si Secretary Galvez? At tinanong nyo, Secretary Galvez, dinivide namin, parang lumalabas 6,000 plus. Ito bang ibig nyo sabihin? Na ganito na ang halaga ng PPE? Ay hindi. Ang ginawa nyo, inilabas nyo kagad, binanatan nyo na, criniticize nyo na. Ano ba naman kayo? Napaka-basic naman yan. Before you publish articles or news, tanungin nyo muna kung totoo o hindi. Kahit ako pag may nagpapadala po sa akin, sabi ni ganito, ano yun cabinet member, nasa social media, tapos nandun pa yung pangalan, nandun pa yung mukha. Hindi, akala nyo ba naniniwala ka agad ako? Tatanungin ko mismo yung cabinet member, totoo ba ito? Hindi, fake news. Yun dapat ang gagawin natin. Hindi po pwedeng forever po tayong ganito. Yun nga sinasabi ni Presidente Duterte, okay lang bumanat kayo. Basta yung totoo. Huwag na kayong lilika ng mali. Kasi yun ang nagsisimula ng gusot sa ating lipunan. Magpahinga muna po tayo ng ilang sandali at babalikan natin kayo. Okay, we're back. Punta naman po natin tong isang kaibigan din natin to. Mahilig din tong every now and then bumabanat. Si Cito Beltran sa Philippine Star dyan sa kanyang column. Minirireklamo naman siya. Nirereklamo niya na naman as usual yung televised address ni Presidente. Yesterday's double dose announcement from Malacanang started out as a non-event. Tinan mo ito, non-event kaagad. Chito, pag nagsalita ang presidente, hindi non-event. Palaging event yan. Presidente siya ng bansa. Kung anong sabihin niya dyan, event na yan. Going only so far saying that some people will be allowed to work and others will not be allowed to go out. Yun lang daw ang sinabi ni Presidente, yung pwedeng lumabas, yung pwedeng hindi. Madalit sabi, itong si Chito,
pareho din ng iba, inaantay nila si Presidente na ididetalye niya lahat. Ilang beses na ba po bang sinabi natin? Alam nyo, ang Presidente, hindi lahat gagawin yan. Kaya nga merong tinatawag na members of the cabinet. Kaya nga may tinatawag na spokesman. Yun ang kanilang mga tungkulin. Si Presidente, ang concentration niya yung masa, yung mayoriya, yung majority na makakaintindi lamang ng kanilang lengguwahe, ng kanilang uri ng salita. At ganun ang Presidente. Yung mga detalyado kung ano ang mga palatuntunan, alituntunin, napapairalin na nirekomenda ng IATF kay Presidente, ang nagtatalakay po nun at nagbibigay ng detalyadong impormasyon ay ang presidential spokesperson na si Harry Roque. Pagdating naman sa Department of Health, nandiyan naman yung kanilang tagapagsalita. Si Yusek, kuminsan hindi ko malaman kung paano ko ipopronounce itong Vergeire ba? Vergeire? O ito nga pala si Yusek Vergeire. Kung hindi niya po alam yung kanyang tatay at nanay ay kaibigan ko. Mga bata pa yan noon dyan sa Marikina. Si Harry Singh at saka si Attorney Singh Maria. Anyway, siya naman po ang magbibigay ng mga tungkol sa medical at kung kulang pa, nandiyan si Secretary Duque. Pagdating naman sa implementation, nandiyan naman si Secretary Carlito Galvez. Pagdating sa mga LGUs, nandiyan si Secretary Ed Anyo. Pagdating naman sa Office of Civil Defense, nandiyan si Secretary Delphine. At pagdating naman, Secretary Delphine Lorenzana, pagdating naman po sa financial aspect, nandiyan naman si Secretary Sunny Dominguez. Pagdating sa budget, nandiyan si Secretary Wendell Avinsado. O, hindi kailangan na si Presidente mismo ang iisa-isahin yan. Kaya nga, merong division of labor na tinatawag. Kaya Chito, huwag mo nang hanapin kay Presidente yan. Ikaw talaga, oh. Pati nga si nabanatan si PS Harry Roque, sabi niya, yun daw mga sinasabi ni Harry, kung ano-ano raw ng mga paikot-ikot. Paikot-ikot, hindi ka kasi nakikinig Chito Sabi niya, nayaya mo tiyata si Chito. Hindi na lang daw sabihin na, na parang naiinis si Chito dun sa ECQ, GCQ, modified. Hindi na lang daw sabihin na isang ganito, ganyan. Naman. Alam mo, Chito, ang problema kasi nga, wala ka rito kasi sa kinauupuhan ng mga tinutuling sa mo. Yang mga yan, yang nasa pamahalaan, nag-aaral yan, Chito. Nakikinig sila sa mga siyentipiko, mga doktor. Pinapakinggan nila yung mga reports galing sa iba't ibang bansa kung paano nila nilalabanan ng COVID. And then, nagkakaroon mga diskusyon sa IATF. Minamalit ni Chito yung diskusyon sa IATF. Nako, kung alam mo lang, inaabot kami dyan ng mahigit sa 11 oras. Daig pa yung cabinet meeting. Kasi nga, maraming pinag-uusapan. At hindi totoo yung sinasabi mo. Pumunta ka kasi sa gobernador, dyan sa mayor, para alam mo yung ground. Alam na nga namin lahat yun kasi bawat isa po sa amin, maniwala kayo't hindi, ay tumatanggap po kami ng mga text messages at tawag sa iba't ibang mayor, alkalde. Kasi pag may nagre-reklamo sa amin, kagaya sa akin po, pag may nakarating na reklamo sa akin, tinitext ko kagad, pino-forward ko kagad sa mayor, isang gobernador. Ito, galing ito sa isang constituent mo, baka gusto mong magbigay ng komento o aksyon. Kaya nalalaman namin, binibigay kagad ng kanilang paliwanag. Maraming totoo, marami ring hindi. Ang iba, exaggeration. Ganon din po yung ibang mga member ng IATF, tumatanggap din po sila
At yan si Sekretary Anyo, palagi niyang kausap. Kaya alam namin yan, Chito. Pag kami nag-usap-usap yan sa IATF, the facts are in our hands. And so, we decide on the basis of the facts given us by every sector. Kaya, huwag kang mag-alala, Chito. Lahat ay pinag-uusapan at pinag-aaralan at si Presidente, bago magdesisyon, talagang sinusunog niya kilay niya. Kung baga, burning the midnight oil. Di ba? Pag nag-aaral tayo. O ito naman meron palang komentaryo itong si Pia Ranada. O ito naman si Pia. Bumalik ka na pala, Pia. Nagbakasyon to ng ilang buwan Ito sa Rappler. Ano bang binabanat ni Pia? Noong May 7. Over half of the 30 speeches are musings and warnings about the coronavirus pandemic while only a quarter are clear directives. So eto ka na naman, Pia. Naghahanap ka na naman ng mapipintas mo. Ang hinahanap nyo kasi, yung kagaya mo na gusto mo sa English magsalita at lahat tutukuyin, gaya nga na ng pinaliwanag na natin kanina, merong kanya-kanyang trabaho yan. Si Presidente, ang kanyang tungkulin bilang ama ng bayan ay ihayag niya in general terms yung anong dapat na aasahan ng tao sa mga ginawang desisyon ng pamahalaan. At dun sa wika na maiintindihan siya. Hinahanap niyo palagi yung mga estilong pangburgis, pangmayaman. Hindi po pwede yun. Makinig lang kayong maigi kay Presidente at dun sa kanyang mga kasamahan sa kabinet. At maiintindihan niyo lahat. Marami nga pumupuri sa ginagawa natin Kayo lang yata ang wala na kayong nakita kundi pumuna ng pumuna. Tumulong na lang kayo. Hindi naman sa inaalis ko yung pagpuna. Pero yung pagpuna nyo naman, medyo batay sa katotohanan. Yung may logic naman. Hindi yung nakasilip ka lang ng konti, banat ka agad. Hindi po pwede yun. We have to help each other. Sapagkat, sabi nga ng Presidente, lip mo yung lockdown o hindi, nandiyan pa rin yung sakit. At tayo lang talagang maniwala kayo at hindi. Talaga pong tayo lamang. Kung hindi tayo susunod, o kagaya, di ba may kinikwento ako sa inyo? Nung isang araw, doon sa dinadaanan natin, si Chris, nagbigay ako doon ng siguro 20 mas. Sabi ko, pagdaan ko rito suot nyo na yan Opo. Ayun, duman ako ngayon. Totoo suot. Eto, suot ganito ang suot. Pakita ko sa inyo. Ganyan, Suot nga nila ganyan. Paano naman tayo niya? Suot mo nga yung mas, hindi naman nakatakip yung ilong mo at yung bibig mo, nasa labas ka. Yan nga ang problema sa atin Parang hindi natin makita yung kahalagaan na itong virus na ito talagang madaling manghawa. At kung hindi tayo nakatakip ng ating bibig at ng ilong, madaling maipasok. Kaya nga hindi ba yung face shield, kailangan, ako nga tingnan nyo, meron akong goggles, nabigyan ako. Kaya sinusuot ko itong ganito. Wala makakapasok na virus sa akin pag suot ko ito. Yung iba naman, yung lang face shield, yung mga handmade, yung ginagawa lang ng mga ordinaryong tao. Ang mahalaga kasi para yung mata naman natin ay maproteksyonan. Kaya, paulit-ulit po na sinasabi ni Presidente, sundin nyo lang. Di lang naman ang solusyon. Kaya natutuwa ako na maraming ngayong mga kilalang tao. Gaya ni si Mike Enriquez na napanood ko kanina. Sino pa ba? Meron pang mga ibang mga nagsasalita na
takot ako sa COVID. Kasi senior citizen ako, vulnerable ako. Kaya susundin ko lahat ng mga alituntunin. Yung pagsuot ng maskara, ng face shield, ng gloves kung kailangan. Yung paghuhugas ng kamay. At ang pinaka-importante nga pala, ito ang talagang maraming lumalabag po rito. Yung physical distancing. Dito, kung makikita lang ng camera, kami lahat dito physical distancing. 2 meters ang lalayo ng bawat isa. More pa nga eh. Pero, pumunta kayo sa kalye, dumaan kayo. Talagang hindi sumusunod. Marami yung hindi sumusunod eh. Parang, hindi ko rin maintindihan bakit kaya. Parang hirap na hirap sila na lumayo sa kapwa nila. Tuloy naiisip ko eh, kung ako lang inventor gagawa ako ng isang instrumento ba na automatic, lalabas sa katawan mo, 2 metro ang layo, hindi na makakalapit. Pag napalapit yung tao sa tabi mo, biglang may lalabas niya na parang surrounded ka by isang sphere. Hindi na siya talagang, yun lang talaga ang solusyon eh. Napakasimple lang naman, pero hindi natin magawa. Of course, sabihin naman ng mga kritiko, mahirap din naman yung social distancing pagdating doon sa mga mahirap. Kasi sa loob ng bahay, ilang metro kwadrado lang ang tinutulungan nila. Paano naman physical safe distancing. Alam po niyo, sa panahon ngayon, pinayagan na makalabas ng bahay. Doon sa kanilang palagiran, exercise. Pati nga pagbibisikleta, pinayagan na. So meron na rin tayong mga pagkakataon na pwede nating gamitin. Pero sa totoo lang, wala talagang ibang solusyon upang masawatan natin ang pagpapalaganap at para hindi tayo mahawa at makahawa. Kung talagang susundin na lang natin yung napakasimple lang naman talagang pinapakiusap ng ating pamahalaan. Na unang-una, palagi tayong magsuot ng mask. Huwag na po nating ibaba. Kung nasa kotse kayo, nag-iisa kayo, yun, pwede yun. Kasi wala namang papasok doon. Pero pag nasa labas talaga, automatic, lagay kayo ng mask. At kung may goggles kayo, magsuot kayo ng goggles. Kung hindi, yung face shield na lang. At saka yung physical distancing talaga. Pag nandiyan kayo sa bangko, halimbawa, nag-aano kayo ng ATM, nakikita ko, ang lalapit, wala pang 1 metro. 2 metro na nga po ngayon eh. Hindi lang 1 metro. Sa mga grocery, tingnan nyo, kung nagpupunta kayo, wala talaga, parang hindi nila maiwasan. Kasi nga hindi conscious. Pero kung conscious kayo, mulat, palagi yung nasa isip nyo na baka mahawa ako, baka makahawa naman yung karap ko. Talagang gagawin nyo. Kusa ninyo nalalayo. Ang palagi nyo lang pong iisipin talaga, kayo'y may dala ng virus at baka mahawa nyo yung kasama nyo at siya'y may dala rin at baka mahawa ka naman. Para kusa nalalayo kayo. So yun na lang po ang gawin natin. That is the only way we can stop the spread of the virus and protect ourselves. So hindi na po tayo magtatagal sa susunod nating pagkikita. Sa Lunes naman, ako po ang inyong lingkod bayan, Salvador Panalo, nagsasabing magandang araw sa inyong lahat.